Mga ka-LM, nasa harapan nyo na ngayon, ito pong pinakabagong Bristol Invictus 160. Very aggressive pala itong pagkakadesign nitong kanilang Yamaha Aerox 155. At para sa akin, ito talaga yung very attractive. Para po talaga siyang X-Max dito sa harapan. Itong kanyang headlight. At nagkaroon po siya rito ng partition sa gitna. So nagkaroon po siya dyan ng high beam and low beam. At mayroon po siyang split na daytime running light dito. Itong kanya pong daytime running light ay mayroon po rito sa taas hanggang rito po sa dulo. So nagkaroon po ng partition na hati po siya. Naka B-shape design, mayroon po siya ritong decal na yellow along with black. May nakalagay naman po rito na Invictus yung kanyang model name. Napakaganda rin ng pagkakaroon niya rito ng B-shape design. So talagang very pointed yung kanyang nose dito sa harapan. Pag ating tinignan ito pong kanyang side profile, mapapa-Aerox ka talaga. Kaya napakaganda po talaga ng pagkakadesign nito, no? Dahil ito po ay combination ng X-Max at saka Aerox. Pagdating naman po rito sa gitna, naka B-shape pa rin to. Yung color naman nito, matte black naman po siya. Silipin po natin dito po sa kanyang side profile, matutulis, no? May nakalagay naman po pala rito na liquid cooled. So naka liquid cooling system na po pala ito. At dito naman sa taas may makikita tayo rito na Mio Aerox. At dito po sa bandang gitna, may nakalagay naman po rito na Bristol na logo. At sa gitna may makikita tayo rito na Yamaha logo. At ito naman pong kanyang handlebar cover, Aerox na Aerox yung kanyang dating. At pagdating naman po rito sa kanyang handlebar cover, yan o, pointed din. So napakaganda rin ang pagkakadesign nitong kanyang little cute na visor. At dito po sa kanyang side profile, may decal po rito na black, along with yellow. May nakalagay na 160 and black color. At mayroon pang minimal decal rito na black tsaka yellow. At ito naman pong kanyang palikpik, parang sa Aerox lang din, no? Nagkaroon ng partition, which is nakaseparate din po siya. Titignan naman natin itong kanyang side cover. Well, napakaganda, no? Napakamaskulado nitong pairings na to. So dito makikita natin, nagkaroon po siya ng cutaway design, and then nagkaroon po siya ng palikpik dito sa dulo. At may makikita po tayo rito na nakalagay na 155. At ito pong kanyang turn signals located dito sa bandang ibaba. LED na rin po yan. At nandito naman po sa ibaba, nakaposisyon itong kanyang turn signals. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork, matte black color. Front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. So matte black naman po yung ginamit nila. Equipped naman po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper para sa kanyang front braking system. Pagdating sa braking system, equipped naman po ito ng single rotor disc brake along with single pot caliper na glossy black. At ito naman pong kanyang mag wheel is matte black color na Y design. Ang kulay naman po ng kanyang mags, glossy black lang din po siya. At ito naman pong kanyang front fender is metallic white. At may nakalagay pala rito na ABS plus TCS. Wow! Amazing! Loaded pala sa features to mga ka-LM, ha. Mukhang mas maganda to dahil sa features pa lang makikita na natin na mas angat to. Mayroon po pala itong dual channel ABS. Bukod dyan, mayroon na din po pala itong traction control system. At makikita natin may nakalagay po rito na decal na ABS. So ang advantage po ng scooter na ito ay meron na po siyang anti-lock braking system. At ang sukat naman po ng kanyang gulong, rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 100 by 80-14. At pagdating naman po sa sukat ng kanyang gulong dito sa harapan, ito po ay mayroong 110 by 80-14. Silipin po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Colored na po yan, ha. Mayroon pong set na nakalagay rito sa bandang gitna. Mapunta tayo rito sa kanyang fully digital meter panel. At sa gitna may makikita po tayo rito na Yamaha logo. At pagdating naman po sa kanyang mga button selector, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Pakinggan po natin. Sakto lang mga ka-LM. Mayroon pong button para sa kanyang traction control. Dito po sa kaliwa, nandito itong kanyang high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon naman po itong engine kill switch or auto stop start system. May on and off ang kanyang headlight at ang kanyang electric starter. Ito naman pong kanyang mga brake lever is matte black color. Mayroon po siyang adjuster. No, ayan ang kagandahan niyan dahil pwede natin siyang i-adjust. At sa kabila naman po nandito itong kanyang auto stop start system. At sa gitna naman nandito itong kanyang hazard button at ang kanyang electric starter. At dito sa harap makikita natin may nakaumbok na bilog rito. Equipped na rin po siya ng park brake lock. At pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po ay equipped with smart keyless system. All-in-one na rin po siya.
Included na po rito yung kanyang fuel at set opener. Dito naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with keyless. Kaya kung inyong mapapansin, nandito po itong kanyang navigation knob. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito itong fuel button and then yung seat opener. At dito naman po sa right side pocket, buksan po natin. Malalim din, maliit lang siya, pwede lang tayong maglagay rito ng gloves. Meron na po siyang integrated na USB charging port. Ayan, no? Dito sa kaliwa, nandito naman tong door na to. Susubukan nating i-press. Ayan, nagbukas, sukatin natin. Medyo mababaw lang mga ka-LM. Sobrang babaw lang talaga niya. Tapos pa-slide pa. Pero ang kagandahan naman nito mga ka-LM, may makikita po tayo rito na USB slot. Which is pwede po tayo ritong maglagay ng USB car lighter. At dito naman po sa gitna located ito pong kanyang fuel tip. Kaya pag kayo po ay magpapagas, ay hindi nyo na po kailangang tumayo mula sa pagkakaupo. Dahil nga more accessible, no? Located po siya sa bandang gitna. Nandito naman po itong kanyang fuel tip. So nandito na po sa gitna itong location itong kanyang fuel tank. At ito naman pong kanyang pillion board, medyo malapad din. Mayroon naman po siyang rubber cover on top na anti-slip. Subukan nating sakyan para masukat natin kung saktong-sakto ba yung ating paa. Maluwag din mga ka-LM. Spacious naman po siya. Na-occupied naman po niya ng maayos itong ating paa. Mapunta naman tayo rito sa kanyang footrest. Ayan o, napakaganda rin itong pagkakadesign ng kanyang footrest. So matte color naman, rubber type po yung cover na nilagay rito. Subukan nating sakyan para malaman natin kung maluwag. Ayan, spacious naman siya mga ka-LM. Saktong-sakto lang din. At ito naman pong kanyang upuan, matte black finish po siya, and then yung pagkakatahe is matibay. And then may nakalagay naman po rito na Haojin. At anti-slip naman po siya mga ka-LM, kaya hindi ka dudulas dito. At ang nagustuhan ko rito, napakalambot nito pong kanyang stock na upuan. Papunta naman tayo dito sa kanyang upuan. Napakaganda ng pagkakadesign, no? Parang nagkaroon po siya rito ng puso. Pagdating naman po sa kanyang pagkakatahi, napakaganda rin, no? White color, no? Yung stitches, premium yung dating. Yung comfortability, napakalambot. Sa gitna may makikita tayo rito na Aerox na naka-intact. Buksan natin itong kanyang set para makita naman natin ito pong kanyang underseat compartment. Wow, maluwag din mga ka-LM. Sa tansya ko, hindi po kakasya rito ang full face helmet. Hindi rin siguro kakasya ang half face. Pero ang kagandahan yan, maluwag na rin. Marami na rin po tayong mailalagay rito ng mga personal belongings. Sisilipin naman natin itong kanyang underseat compartment para malaman natin kung gaano nga ba ito kaluwag. Yun, ang luwag din, no? Talagang napakalalim. Kasyang-kasya rito yung isang full face helmet. At dito naman po sa kanyang side stand, ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Sa ibaba naman po, nandito naman po itong kanyang side stand. At ang kagandahan po ng ating Mio Aerox 155 ay equipped na rin po siya ng side stand engine cut-off switch. At ito pong kanyang engine, maganda rin yung pagkaka-design, very attractive. Yung color naman niya, single color lang naman po siya na metallic black. At may naka-intact naman po rito na Haojin. Pagdating naman po rito sa pagkaka-design nitong kanyang engine, nagkaroon ng 3 pins dito. And then may naka-intact naman po rito na Yamaha sa kanyang engine cover. At kapansin-pansin po rito po sa kanilang Bristol Invictus 160, ito pong X-design dito sa kanyang side profile, no? Same na same sa Aerox. May nakalagay naman po rito na decal na Invictus. Agaw pansin pala itong kanyang silver color dito, X po yung pagkaka-design na yan, no? X po yan. And then nakalagay naman po dito Mio Aerox. At dito po sa kanyang side profile mga ka-LM, may nakalagay po pala rito na Bristol brand. 3D emblem yan, kurong color, kaya very attractive po siya. May minimal decal po rito na yellow with black. Ganun din po dito sa bandang ibaba. At dito naman po sa taas may added decals which is lining na gray, dark gray, white, and then may makikita po tayo rito na decal na nakalagay is liquid cooled. At silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Same na same din sa Aerox, no? Maliit lang siya pero ang kagandahan niyan LED na po siya kaya more visible po siya day or night time. At ito naman pong kanyang mga turn signals mahahaba. Matulis din pero LED na yan kaya more visible yan kapag kayo po ay turn sa kanan at kaliwa. Mayroon din po itong integrated na plate light. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. May added reflector light sa gitna. Mayroon din po rito sa bandang gilid. Pagdating naman po rito sa kanyang tail light, ayan o, parang nagkaroon ng sungay rito. Pero napakaliit niya mga ka-LM. Unique din yung pagkaka-design. And then nandito naman po itong kanyang turn signals. Ayan o, naka-emboss and then naka-pop up rito na ang lalaki. So bulb type naman po yung kanyang ginagamit. At itong naka-emboss tong part na to mga ka-LM, pag ating sinilip, mayroon na rin po siyang plate light. So maganda yan. At ito na rin pong napakalapad na kanyang fender. Nandito po itong kanyang plate holder. At may added visibility sa gabi dahil may light reflector dito sa dulo. Silipin po natin, ito pong kanyang
rear suspension. Ito po ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Ang kagandahan po niyan ay nakakapagbigay po yan ng accurate at magandang bouncing performance. At pagdating naman po rito sa kanyang suspension dito sa likod ay equipped po ng dual shock absorber. So dalawa po yan. So very reliable, nakakapagbigay po yan ng balance na bouncing performance. So glossy black naman po yung ginamit nilang coil spring. At napansin ko lang, simpleng-simple lang naman, ito pong kanyang stock pipe. Matte black po itong kanyang head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At ito pong kanyang stock pipe, simple lang naman. Matte black color itong kanyang head protection guard. At mayroon po itong single exhaust. At pagdating naman po rito sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper na matte black. Pagdating naman po sa likod sa kanyang braking system, ito po ay equipped with mechanical drilling trailing or yung tinatawag po nila na drum brake. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay may sukat na 120 by 70-14. At ito po ay naka-tubeless tires na po siya. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito sa likod ay meron po itong 140 by 70-14. Napakakapal nitong kanyang gulong dito sa likuran. At nandirito naman po itong kanyang radiator cover. So matte black naman po yung kanyang color. At equipped po pala ito ng liquid cooled gaya ng sabi ko sa inyo dahil nandirito po yung kanyang radiator. Ngayon sound check naman natin. Pakinggan natin ha. Parinig ko lang sa inyo. Pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Yamaha Mio Aerox S version ay mayroon pong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.3 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. At ang bigat po ng scooter na ito ay mayroong 124 kilograms. At ang presyo po ng ating pinakabagong Yamaha Mio Aerox S version ay nagkakahalaga po ng 146,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 26,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,632 pesos sa loob ng 3 taon. Habang ang Bristol Invictus naman po ay mayroon po itong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 13 HP at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14 Nm at 5,500 RPM. At ang presyo po ng pinakabagong Bristol Invictus 160 ay nagkakahalaga po ito ng 128,800 pesos. Yan po yung kanyang SRP. At para naman po sa mga gustong mag-pre-order ng unit na ito ay available na po ito dito po sa Bristol, Dagupan City, Pangasinan. At meron po kayong makukuhang 10,000 discount kapag kayo po ay nag-pre-order. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 26,000 pesos. At mayroon naman po itong 5,394 pesos sa loob po yan ng 36 months.